Siksik sa aktibidad ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang po dyan ang pagtatakda ng floor price sa bilihan ng palay para maiwasan ang pang-aabuso sa mga magsasaka. Atin pong balikan. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa personal na pag-alam sa lagay ng panahon sa harap ng naging banta ng Bagyong Opong. Pinangunahan niya ang situation briefing sa NDRRMC kung saan inatasan niya ang lahat ng kaukulang ahensya na ipagpatuloy ang mga hakbang sa pagtulong, paigtingin ng kahandaan at maglaan ng mga kinakailangang pondo at kagamitan para sa agarang tugon ng pamahalaan sa mga nagdaang kalamidad at sa epekto ng Bagyong Opong. Kinilala naman ng Pangulo ang naging serbisyo ni outgoing Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, sa isang farewell call sa Malacanang. Binigyang diin ng kanilang pag-uusap sa pulong ang lalim ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at China na pinagtibay ng diplomasya at dialogo sa pamamahala ng bilateral issues at sa pagpapaigting ng makabuluhang ugnayan. Bagamat hindi umano gaanong umusad ang pagresolba sa mga isyu sa West Philippine Sea, binigyang diin ng punong ehekutibo na nananatiling maayos ang ugnayan at naiwasan ang mas malalang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang pulong, iniutos ng presidente ang pagtatakda ng floor price sa bilihan ng palay upang hindi maabuso ang mga magsasaka ng mga tiwaling trader tuwing ani. Iniatas din niya ang pagpapatupad ng Sagip Saka Act of 2019 at ang Benteng Bigas Program. Kasabay nito, nais din ng Pangulo ang pagsusuri ng charter ng NFA at mga amyenda sa Agricultural Tarification Law para mapalakas ang suporta sa mga magsasaka. Binigyang diin din nito ang pagbuo ng Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security o AGRICOM na mag-a-assess sa kalagayan ng agrikultura at magre-rekomenda ng mga reforma. Pinangunahan naman ng Pangulo ang isang aktibidad na kumikilala sa mga pamilyang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na nagawang mapaunlad ang kanilang pamumuhay. Dito binigyang diin ng Pangulo na patuloy na paiigtingin ng pamahalaan ng mga programa para sa mga Pilipino. Mga kababayan, kinalulugod ko ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito yung tinatawag na assistance to individuals in crisis situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AICS at saka yung Sustainable Livelihood Program. Pag-aaralan na rin ang pag-amyenda sa 4Ps Act upang mas matugunan ng wasto ang sitwasyon ng mga benepisyaryo. Ang balak po nila ay matanggal itong 7 taong period na ito at magkakaroon lamang po at i-strengthen yung case management at kung halimbawa po hindi pa po nila kayang gumraduate sa katapusan ng 7 taon, ay mananatili pa rin po ang pagtulong sa ating mga kababayan na nasa ilalim po ng 4Ps. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.